Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1436. Nalalapit na digmaan. Ang Falling Star Pavilion ay walang alinlangan sa pinakaligtas nitong taon dahil ngayon ang araw na binanggit sa challenge card na nagmula sa Profound River Alliance. Hindi pa rin alam ng Falling Star Pavilion kung bakit maglulunsad ng malaking kampanya ang Profound River Alliance, ngunit anuman ang kaso, ang Falling Star Pavilion ay hindi maghahayag ng anumang takot sa harap ng iba. Kumalat na ang balita na ang mga eksperto mula sa Profound River Alliance ay magtitipon sa Falling Star Pavilion. Kaya naman, maraming tao ang nagmadali sa Falling Star Pavilion nitong ilang araw. Naunawaan ng lahat na ang mga salungatan na naranasan sa loob ng 2 taon na ito ay naging sanhi ng Profound River Alliance at ang Falling Star Pavilion na maging tunay na magkaaway. Sa biglaang sitwasyong ito na naganap pagkatapos na pigilin ng 2 partido ang kanilang sarili sa mahabang panahon, tiyak na magiging isang napakagandang palabas. Maraming mga eksperto ang natural na hindi gustong makaligtaan ang gayong kawili-wiling sitwasyon. Walang ginawang aksyon ang Falling Star Pavilion para paalisan ang mga taong nagnanais na manood ng palabas pagkatapos marinig ang balita. Sa halip, binigyan nito ang pavilion ng dahilan upang magpadala ng mga eksperto para manood ng mga tao. Ang sinumang kumilos ng hindi karaniwan ay ituturing na parang kaaway at papatayin. Habang lumalaki ang pag-asa ng maraming tao, dahan-daang dumating ang araw na nakasaad sa challenge card. May isang napakataas na bundok kung saan matatagpuan ang pangunahing bulwagan ng Falling Star Pavilion. Ang mga dalasdis ng bundok ay lubhang matarik at mapanganib. Mahirap para sa isang ordinaryong tao na umakyat dito. Bukod dito, ang tuktok ng bundok ay tila tinadtad ng isang palakol. Ang lugar na ito ay ginawang napakalawak at makinis na parisukat. Ang lugar na ito ay kung saan tumanggap ng mga bisita ang Falling Star Pavilion. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatayo sa loob ng napakaraming parisukat na ito. Maraming makapangyarihang aura ang tumaas at kumalat sa kalangitan. Masasabi ng lahat na ang Falling Star Pavilion ay naging lubhang mapanganib na lugar. Kasunod nito, ang mga tao sa plaza ay naghintay para sa mga eksperto mula sa Profound River Alliance na dumating. Tumayo si Yao Lao habang nasa likod niya ang mga kamay sa gitna ng plaza. Kalmado ang kanyang mga mata. Si Kailin, ang Little Fairy Doctor, si Qinglin at ilang guest elders ng Falling Star Pavilion ay nakatayo sa likuran niya. Ang lineup na ito ay sapat na upang pukawin ang mga tandang ng ilan sa mga nakapaligid na nagmamasid. Hindi kami nakakuha ng maraming intelihensya na may kaugnayan sa mga operasyon ng Profound River Valley sa pagkakataong ito. Nabalitaan na kahit ang ilan sa mga elder sa Profound River Alliance ay hindi alam kung bakit sila umaatake sa pagkakataong ito. Biglang nagsalita si Kailin habang nakatingin sa direksyon ng pasukan sa Star Realm. Oo. Bahagyang tumango si Yao Lao. Masyado silang napipilitan sa oras. Sa katunayan, medyo mahirap makakuha ng lihim na impormasyon. Ang Star Realm ay pumasok na sa isang estado ng mataas na alerto. Ang ilan sa mga mahihinang disipulo ay inilipat na at karamihan sa mga elder ay ipinatawag na pabalik. Mahinang ulat ni Kailin. Nakahanda na ang lahat. Hinihintay na lang natin na dumating ang Profound River Alliance. Muling tumango si Yao Lao. Magsasalita pa lang sana siya nang tumigas ang mata niya. Tumingin siya sa pasukan sa Star Realm at mahinang sinabi. Nandito sila. Ang mga puso ng lahat ng naruroon ay humigpit matapos marinig ang mga salita ni Yao Lao. Nagtama ang kanilang mga mata sa entrance ng Star Realm. Isang malaking butas ang dahan-daang napunit sa espasyong iyon. Kaagad, isang napakalaking aura ang brutal na pumasok sa kaharian na ito tulad ng isang masamang mabangis na hayop. Isang mahinang tawa na napuno ng maitim na lamig ang umalangaw-ngaw sa loob ng bituin na parang kumukulog. Yao Chen, maraming taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Kumusta ka na? Matapos marinig ang malakulog na boses na ito na umaalingaw-ngaw sa himpapawid, makikita ang isang malaking bilang ng mga tao na dumadaloy sa spatial crack. Agad silang naging maraming sinag ng liwanag na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng parisukat sa loob ng ilang kidlat. Habang ang malaking grupo ng mga tao ay sumugod sa Star Realm,
ang Daochi sa loob ng katawan ng lahat ng Falling Star Pavilion Elders ay nagsimulang tahimik na umikot. Puno ng pag-iingat ang kanilang mga mata. Dahan-daang inangat ni Yao Lao ang kanyang ulo. Napatingin ang kanyang mga mata sa kinaroroonan ng pinuno ng malaking grupo. Nakatayo sa langit sa lugar na iyon ang isang madilim na kulay abo na damit na figure ng tao. Ang taong ito ay may mahabang kulay abo na buhok, at ang kanyang mukha ay walang maraming kulubat. Kung hindi dahil sa matandang aura na pumupuno sa kanyang kumikinang na asol na mga mata, walang sino man ang magtuturing sa kanya bilang isang matandang demonyo na nabuhay ng daan-daang taon. Sa isang sulyap, ang taong ito na nakasuot ng kulay abo ay mukhang napakakaraniwan. Maging ang aura sa loob ng kanyang katawan ay parang ordinaryong tao. Ang kanyang buong pagkatao ay mukhang hindi nagpapanggap, ngunit naunawaan ng lahat na ang isang tao na maaaring tumayo doon ay tiyak na hindi isang simpleng karakter. Ang matandang demonyo na si Tianming. Hindi inaasahan na buhay ka pa. Huminto ang mga mata ni Yao Lao sa gray-robed figure na ito habang dahan-dahan siyang tumatawa. Hahaha. Kahit isang tulad mo, na may natitira na lang kaluluwa, ay kayang buhayin. Paanong madaling mamatay ang matandang ito? Napangiti ang gray-robe na figure ng tao pagkatapos marinig ang sagot na ito. Kalmado ang boses niya habang nagsasalita. Itinaas ni Yao Lao ang kanyang mga talukap. Hindi niya pinansin ang matandang demonyong si Tianming at iniwas ang tingin sa malaking grupo sa likod niya. Malinaw na ang mga eksperto mula sa Profound River Alliance ay dumating na lahat. Mayroong hindi bababa sa 100 tao ang naroroon, at halos kalahati ng grupong ito ay nagtataglay ng lakas ng 1,000. Ang lineup na ito, kasama ang Bansheng na matandang demonyo na si Tianming, ay masasabing nakakatakot. Ang lineup na ito ay maaaring mukhang hindi pangkaraniwang makapangyarihan, ngunit ito ay malinaw na hindi sapat kung ang isang tao ay nais na umasa sa mga taong ito upang sirain ang Falling Star Pavilion. Pagkatapos ng mga taong ito ng pag-unlad, ang bilang ng mga eksperto sa Falling Star Pavilion ay hindi bababa sa halaga sa Profound River Alliance. Bukod dito, si Yao Lao ay isa ring piling Bansheng tulad ng matandang demonyong iyon na si Tianming. Ang Falling Star Pavilion at ang Profound River Alliance ay nahihirapang magkasabay. Sa huli, ang matandang ito ay dapat na humakbang sa huli. Yao Lao, sa account na tayo ay magkakilala sa nakaraan, hanggat ang iyong Falling Star Pavilion ay outreach ng 500 kilometro mula sa mga teritoryo ng Profound River Alliance at nangangako na hindi magsisimula ng anumang salungatan sa hinaharap sa Profound River Alliance, ang ating Profound River Alliance ngayon. Ang mahinang boses ng matandang demonyo na si Tianming ay ipinadala sa himpapawid, dahilan upang magbago ang ekspresyon ng maraming Falling Star Pavilion. Nanaginip ka siguro. Sagot ni Kailin sa malamig na boses. Mag-withdraw ng 500 kilometro. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay bababa ng kalahati ang Falling Star Pavilion? Bukod dito, dapat silang mangako na hindi magkakaroon ng anumang salungatan sa Profound River Alliance sa hinaharap. Hindi ba iyon nangangahulugan na kailangan nilang magpasakop sa mga taong ito? Paano magpapatuloy ang Falling Star Pavilion sa Central Plains kung sasang-ayon sila sa mga tuntuning ito? Maliwanag na ang mga taong ito ay pinupukaw tayo. Nagsalubong ang kilay ng Little Fairy Doctor habang nagsasalita. Ang Profound River Alliance ay dapat na malinaw na nalalaman na imposible para sa kanila na sumang-ayon sa mga naturang tuntunin. Ang mga mata ni Yao Lao ay mahinahong tumitig sa matandang demonyong si Tianming. Ilang sandali pa ay sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nag-withdraw. Ang iba pang mga eksperto sa paligid ng nakapalibot na mga bundok ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang hindi pangkaraniwang mga aksyon sa sandaling ito. Sa hitsura nito, ang Profound River Alliance ay malinaw na nagnanais na magsimula ng isang digmaan sa Falling Star Pavilion. Yao Chen, anong masasabi mo? Nakapagdesisyon ka na ba? Namilog ang mata ng matandang demonyo na si Tianming habang nagtanong pagkatapos ng ilang sandali. Natawa si Yao Lao matapos marinig ang mga tanong na ito. Tanong niya. Sa palagay mo ba ay may kwalipikasyon ang Profound River Alliance na bigkasan ang mga salitang ito, dahil sa lakas nito? Kung ganoon, ang ibig mong sabihin ay hindi ka sumasang-ayon.
Inalis ng matandang demonyong si Tianming ang malamig na ngiti sa kanyang mukha at dahan-daang nagtanong. Ngumiti si Yao Lao at tumango. Bigla niyang winigayway ang kamay niya. Bang-bang. Maraming napakalakas na aura ang biglang sumabog mula sa nakapalibot na mga bundok habang ikinakaway ni Yao Lao ang kanyang kamay. Sunod-sunod na alon ng Dao Chi Light Pillars ay tumalsik. Pinagsama nila ang kanilang mga sarili sa langit at sa wakas ay namumulaklak. Ito ay tila isang malaking pormasayon na pumapalibot sa grupo ng matandang demonyo na si Tianming sa kalangitan. Bahagyang nagulantang ang mga tao sa nakapalibot na kabundukan nang makita nila ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito. Mukhang handa na itong Falling Star Pavilion. Magsisimula na ang magandang palabas ngayon. Yao Chen, mukhang hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka nahaharap sa malungkot na katotohanan. Pinagmasdan ng matandang demonyo na si Tianming ang Dao Chi Light Curtain na pababa mula sa nakapalibot na kalangitan. Unti-unting lumitaw ang isang malamig na ngiti. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Yao Lao habang sinasabi niya. Dahil sa lakas ng aking Profound River Alliance, talagang mahirap sirain ang iyong Falling Star Pavilion. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay napakatanga nitong matandang ito na ibigay ang aking sarili sa iyong mga kamay ng walang lubos na pagtitiwala? Napakunot ang noo ng grupo ni Yao Lao matapos marinig ang tanong na ito. Dalawang mister, mangyaring ipakita ang iyong sarili. Tumawa ang matandang demonyo na si Tianming sa kakaibang paraan. Kasunod nito, nagpakawala siya ng malakas na sigaw. Shi! Ang espasyo sa tabi ng matandang demonyong si Tianming ay biglang nagsimulang kumawag-kawag sa harap ng mga mata ng lahat matapos ang kanyang mga salita ay tumunog. Isang spatial crack ang nabuo at dalawang kumpol ng dark monstrous aura ang mabilis na lumipad palabas ng bitek na ito sa kalawakan na parang tubig baha. Unti-unting lumubog ang ekspresyon ni Yao Lao nang maramdaman niya ang dalawang pamilyar na aura na ito. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa siwang sa kalawakan habang lumuwa siya sa madilim na boses. Hall of Souls. Nakialam nga kayo. Hihihi. Yao Chen, sinabi ko na noon na ang Falling Star Pavilion mo ay magiging guho sa madaling panahon. Gayunpaman, dapat ka ring matuwa na naantala ito ng 2 taon. Isang umuusok na itim na hamog ang lumabas mula sa siwang ng kalawakan at dahan-daang lumitaw ang 2 figures sa harap ng maraming pares ng mga mata. Kasabay nito, isang madilim at malamig na halakhak din ang narinig. Guyu. Isang makapal na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Yao Lao matapos marinig ang kakaibang tawa na ito. Isang itim na hamog ang umikot sa kalangitan bago dahan-dahang nagkalat. 2 figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang una ay isang mala-skeleton na matandang lalaki na nakakagulat na second chanzen ng Hall of Souls, si Guyu, na nakilala nila sa Ancient Wasteland region. Isang figure ang nakatayo sa likuran niya. Kahit na ang aura ng taong ito ay hindi kasing lakas, ang taong ito ay nagtataglay din ng lakas ng isang bansheng, ngunit ito ay sa isang unang antas ng bansheng. 2 bansheng. Kung ang isa ay kasama ang matandang demonyong si Tianming, mayroong kabuoang 3 sa kanila. Ang lineup na ito ay agad na naging sanhi ng marahan na malanghap ng marami ang malamig na hangin. Nagsimulang mamatla ang mga mukha ng ilang elder mula sa Falling Star Pavilion. Yao Chen, kailangan mo bang muling isaalang-alang ang mga kondisyon na inaalok ko kanina? Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ng matandang demonyong si Tianming habang nagtatanong siya sa masamang paraan. Malungkot ang ekspresyon ni Yao Lao. Dahan-dahan niyang kinuyam ang kamay sa ilalim ng manggas niya. Yao Lao, walang kabuluhan ang aminin ang pagkatalo. Dahil sa mga pamamaraan ng Hall of Souls at Profound River Alliance, imposible para sa kanila na patuloy na payagan tayong mabuhay. Napakalamig ng mukha ni Kailin. Isang malamig na kislap ang kumislap sa loob ng kanyang magagandang mata. Ngayon, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang labanan sila hanggang kamatayan. Ang mga eksperto sa paligid ng Falling Star Pavilion ay tumingin kay Yao Lao at naghintay sa kanyang desisyon. Ho! Marahang bamantong hininga si Yao Lao. Ilang sandali pa, tumango siya. Naunawaan din niya ang katwiran na ito. Dahil ito ang kaso. Tayo. Makipag-away sa kanila.
Isang mabangis na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Yao Lao pagkatapos niyang bigkasan ang mga huling salita na iyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1437. Malaking labanan sa Star Realm. Sinusubaybayan ng matandang demonyo na si Tianming ang ekspresyon ni Yao Lao. Matapos makita ang kawalang awa sa mukha ni Yao Lao, naunawaan niya na hindi susuko ang Falling Star Pavilion. Mabilis na tumindi ang makapal na ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niya. Mukhang hindi maiiwasan ng Falling Star Pavilion na ito ang pagdanak ng dugo ngayon. Gayon din. Maraming eksperto ang naruroon. Makakakolekta tayo ng ilang kaluluwa ng sabay-sabay. Tumawa si Guyu sa kakaibang paraan. Ang kanyang tono ay malinaw na nagpapahiwatig na hindi niya iniisip ang Falling Star Pavilion. Mayroon silang dalawang mataas na antas na bansheng sa kanilang panig at isang paunang antas na bansheng. Ang lakas na ito ay malinaw na hindi maaaring ihambing ng Falling Star Pavilion. Ngayon, dumating sila na may balak na pumatay. Ang Falling Star Pavilion ay tiyak na aalisin sa Central Plains magpakailanman. Malungkot ang ekspresyon ni Yao Lao habang nakatitig sa grupo ni Guyu. Nagsalita siya sa malalim na boses. Iwanan mo si Guyu at ang matandang demonyong si Tianming para harapin ko. Kay Lin, Qinglin, ang Little Fairy Doctor, haharangan ninyong tatlo ang ibang unang level na si Bansheng. Ang klase ng Bansheng ay nahahati sa inisyal, intermediate, at mataas na antas. Ang bawat sub-level ay may malaking agwat sa pagitan nila. Ang unang eksperto sa klase ng Bansheng mula sa Hall of Souls ay dapat na umabot lamang sa antas na iyon. Hindi pa niya ganap na nakontrol ang kanyang lakas. Kahit na mahihirapan si Kailin at ang iba pang dalawa na talunin siya, posible pa rin siyang maantala ng kaunti. Yao Lao. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Kailin nang mabalitaan nilang si Yao Lao ay nagbabalak na makipaglaban sa dalawang tao ng mag-isa. Bagamat si Yao Lao ay isang mataas na antas na si Bansheng, alinman sa matandang demonyo na si Tianming o si Guyu ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Madedehado si Yao Lao kung magkapit-bisig ang dalawang iyon. Ikinaway ni Yao Lao ang kanyang kamay. Malinaw na alam niya ang panganib, ngunit wala siyang ibang mga pagpipilian sa ngayon. Ang isang piling Bansheng ay isang napakalaking pressure sa ganitong uri ng labanan. Kung ang dalawang Bansheng na ito mula sa Hall of Souls ay pinahintulutan na salakayin ng iba pang mga eksperto mula sa Falling Star Pavilion, walang alinlangan na isa itong panig na masaker. Kung may masaker, ang Falling Star Pavilion ay ganap na babagsak. Kaya naman, kailangan niyang labanan ang Bansheng ng kabilang partido sa anumang paraan. Gawin na lang natin ito. Mag-ingat kayong lahat. Hindi na nagsalita pa si Yao Lao pagkatapos noon. Gumalaw ang kanyang katawan. Lumitaw siya sa isang maikling distansya sa harap ng matandang demonyo na sina Tianming at Guyu. Ang halimaw na si Dao Qi ay kumalat sa kanyang katawan at ikinulong ang dalawa. Hihihi. Yao Chen, ang yabang mo talaga na isipin na kaya mong harangan tayong dalawa mag-isa. Ang matandang demonyo na sina Tianming at Guyu ay agad na tumawa matapos maramdaman na nalock sila ng aura ni Yao Lao. Hindi pinansin ni Yao Lao ang kanilang pangungutya. Madilim ang kanyang ekspresyon habang ang isang nakakatakot at nakaka-pressure na si Dao Qi ay nananatili sa kanyang katawan. Ang Dao Qi na ito ay naging sanhi ng puwang mismo sa patuloy na pagbaluktot. Atake. Huwag patayin ang mga sumuko. Patayin ang lahat ng matigas ang ulo na lumalaban. Malamig na tumawa ang matandang demonyo na si Tianming nang maramdaman niya ang pressure mula kay Yao Lao. Humakbang siya at biglang umalangaw-ngaw ang malamig na sigaw, na puno ng pamatay na layunin. Naiintindihan. Nang marinig ang malamig na sigaw na ito mula sa matandang demonyong si Tianming, ang maraming eksperto mula sa Profound River Alliance ay agad na nagpahayag ng kanilang mga pagnanasa sa pagpatay. Maraming maringal na dawkis ang sumabog mula sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, maraming mga eksperto sa panig ng Falling Star Pavilion ang nagsimulang mag-circulate ng kanilang Dao Qi. Hindi pala kaibigan ang kanilang mga ekspresyon habang nakatitig sa mga mula sa Profound River Alliance. Sugod. Saglit na nagpatuloy ang paghaharap na ito bago biglang tumunog ang isang mabangis na sigaw.
Ang maraming eksperto mula sa Profound River Alliance ay kumikislap at naging maraming sinag ng liwanag na umaakyat patungo sa parisukat na may bilis na parang kidlat. Ang mga eksperto mula sa Falling Star Pavilion ay ayaw na manatili sa likod dahil sila rin ay naniningil pasulong. Nakipagsagupaan sila sa mga eksperto mula sa Profound River Alliance sa himpapawid at isang nakakapang-alog na pagsabog ang sumabog sa buong Star Realm. Ang mga nakapaligid na individual ay nagmamadaling umalis sa malayo habang pinagmamasdan ang malaking digmaang ito na mabilis na sumiklab. Natatakot silang madawit. Hihihi. Brother Guyo, kumilos din tayo para tapusin itong matandang si Yao Chen. Malakas na tumawa ang matandang demonyo na si Tianming matapos mapanood ang malaking labanan sa isang iglap. Oo, tumanggaw si Guyo sa madilim na paraan nang marinig ang mga salita ni Tianming. Siya ay nagpaplano na patagin ang Falling Star Pavilion 2 taon na ang nakakaraan, ngunit dahil sa ilang mga pekana sa angkan, wala siyang pagpipilian kundi ang isantabi ang mga bagay. Ngayong umusad na ang ilan sa mga pekana na iyon, sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon para ipaalam sa angkan at pamunuan ang Third Chanzen, na katatapos lang makalusot, upang mahanap ang matandang demonyong si Tianming. Nangako si Guyo na tutulungan si Tianming na alisin ang Falling Star Pavilion. Ang Profound River Alliance, na nakikipaglaban sa Falling Star Pavilion sa loob ng 2 taon, ay labis na natuwa nang marinig na ang isang super faction tulad ng Hall of Souls ay handang tumulong sa kanila. Agad nilang inipon ang kanilang mga puwersa at kasunod na naging sanhi ng eksenang ito ngayon. Hahaha. Maraming taon na ang nakalipas mula noong lumaban ako. Kahit na ang aking mga buto ay medyo kinakalawang. Gayunpaman, ang paggamit ng mataas na antas ng Bansheng bilang isang reg-along pagbati para sa paglabas ng aking pag-urong ay talagang sulit na sulit. Tumawa ang matandang demonyo na si Tianming sa kakaibang paraan. Ang kanyang paa ay biglang humakbang sa hangin habang ang isang napakapangit na Daochi ay tumangay palabas. Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa harap ni Yao Lao. Ang kanyang puting kamay ay parang kuko ng agila habang ito ay tumagos sa bakanteng espasyo at humawak sa lalamunan ni Yao Lao. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Yao Lao nang maramdaman niya ang mabilis at walang awa na pag-atake ng matandang demonyong si Tianming. Hindi niya naiwasan ang pag-atake. Sa halip, ang kanyang kamao, na naglalaman ng nakakatakot na puwersa, ay walang awang inatake ang ulo ng matandang demonyong si Tianming. Sa hitsura nito, binabalak niyang ipagpalit ang isang buhay sa isa pa. Hihihi. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ng matandang demonyo na si Tianming nang makita niya ang pag-atake na ito, na naging sanhi ng malamig na pagtawa niya. Sila ay ganap na nasa itaas na kamay. Natural na imposible para sa kanya na makipag-away sa iba. Mabilis niyang binawi ang kanyang kuko at umatras ng parang kidlat na bilis, iniwasan ang suntok ni Yao Lao sa proseso. Hahabulin na sana ni Yao Lao ang kanyang suntok nang biglang bumagsak ang isang itim na fog. Isang malungkot na tili ang ibinuga mula sa itim na fog. Isang itim na kadena ang nabasag sa fog at pinutol ang nakapalibot na espasyo, na bumubuo ng maraming itim na linya ng crack. Mawala. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Yao Lao. Napahawak ang malaking kamay niya sa bakanteng espasyo sa harapan niya. Ang mismong espasyo ay biglang tumahimik, tinataboy ang mga itim na tanikala. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay sumulpat sa itim na fog. Ang kanyang kamao ay galit na nabasag patungo sa isang tiyak na lugar sa itim na fog. Bang! Isang muffled sound ang agad na napalabas ng damapo ang suntok niya. Di nagtagal, ang katawan ni Guyo ay natisod at bumaril mula sa itim na fog. Bagamat silang tatlo ay pawang mataas na antas na si Bansheng, si Yao Lao ay nagtataglay ng isang kalamangan na hindi taglay ng isang ordinaryong Bansheng dahil ang kanyang espiritual na lakas ay higit pa sa kanila. Ang mga benepisyo ng espiritual na lakas ng isang tao kapag nakikipaglaban sa mga kaparehong antas ay magbibigay daan sa isa na magkaroon ng kalamangan. Sabay-sabay na pag-atake. Nagulat ang mata ng matandang demonyo na si Tianming nang makita niya si Guyo na pinilit pabalaykan ni Yao Lao. Agad siyang sumigaw sa malalim na boses. Oo, madilim ang ekspresyon ni Guyo habang tumanggo siya.
Sabay na bumaril ang dalawa. Ang napakalaking Daochi ay lumitaw na parang isang mabangis na dragon na nagwawalis sa kalangitan habang sila ay sumugod patungo kay Yao Lao. Ang malaking espasyo ay gumuho sa nakakatakot na pagpapalitang ito. Habang pinipigilan ni Yao Lao ang matandang demonyo na sina Tianming at Guyu, ang ikatlong Chanzen mula sa Hall of Souls ay tumingin sa magulong labanan sa ibaba. Makikialam na sana siya nang biglang tumama mula sa langit ang pitong kulay na kidlat. Ang biglaang pag-atake na ito ay naging sanhi ng paglamig ng mga mata ng third Chanzen. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at pilit na binasag ang kulog na iyon. Sinundan ng kanyang mga mata ang pag-atake pabalik sa pinanggalingan kung saan nakita niya ang isang 10,000 talampakan ang haba na pitong kulay na sawa. Nanatili ito sa hangin habang tahimik na bumababa ang kakaibang pressure. 7-colored heaven swallow ang python. Isang nagulat na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ng third Chanzen matapos niyang makita ang malaking sawa na ito. Akmang aatake na siya nang sumabog ang isang 10 talampakan ang lapad na kulay abong kayumangging haligi. Ang bango ng nakamamatay na lason sa haliging iyon ang dahilan ng pagkunot ng noo niya. Kinuyam niya ang kanyang kamay at ang espasyo mismo ay pinatigas, sabay-sabay na pinatigas ang haligi ng Daochi. Agad niyang pinitik ang daliri niya at binasag iyon. Hiss! Di nagtagal pagkatapos basagin ang Daochi pillar na naglalaman ng nakamamatay na lason, isang misteryosong boses ang biglang nalipat mula sa kanyang harapan. Ang mga mata ng third Chanzen ay dumilat. Agad na nanigas ang kanyang mga mata nang makita ang isang babaeng nakaberdeng damit na lumulutang sa ere. Malabo na nakikita ang isang 10,000 talampakan malaking siyam na ulo na ahas na ilusyon. Ancient Heaven Serpent. Nang makita ang napakalaking hugis ahas na ilusyon na iyon, isang solemne na ekspresyon ang tuluyang bumangon sa mukha ng third Chanzen. Bagamat ang tatlong babaeng ito ay pawang pinakamataas na Daozun, ang isa sa kanila ay isang 7-colored heaven swallow ang python, ang isa pa ay nagtataglay ng isang nakamamatay na Daochi na puno ng lason na nagbigay pa sa kanya ng pakiramdam ng panganib, at ang huli ay mayroong ancient heaven serpent. Ang kombinasyong ito ay naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting pressure dahil katatapos lang niyang pumasok sa klase ng Bansheng. Mabilis na naging malamig ang mga mata ng pangatlong Chanzen habang kumikinang ang mga ito. Hindi alintana kung gaano nakatagal mula nang pumasok siya sa klase ng Bansheng, isa pa rin siyang tunay na Bansheng. Kahit na ang tatlong babaeng ito ay nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan, imposibleng talagang lumaban sila sa kanya. Ngayon, ang Falling Star Pavilion ay tiyak na malipol. Ang third Chanzen ay malamig na tumawa. Ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay nagpakita sa harap ni Qinglin sa paraang parang multo. Ang nakakatakot na si Daochi ay natipon sa isang layer ng hindi pangkaraniwang mga kristal. Pagkatapos nito, isang palad ang ibinato kay Qinglin. Nagulat si Qinglin nang maramdaman niya ang bilis ng third Chanzen na nahuli sa kanya. Lumiwanag ang liwanag sa kanyang mga mata nang may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Bang! Bumagsak ang kamay ng third Chanzen at nadurog ang ekspertong Daozun sa ilalim ng kontrol ni Qinglin sa isang tumpok ng mincemeat. Mayroon siyang maalamat na triple jade green snake flower pupils. Hindi nakakagulat na kaya niyang kontrolin ang kaluluwa ng Ancient Heaven Serpent. Ang third Chanzen ay isang taong may malawak na karanasan. Nagawa niyang kilalanin ang sikreto ni Qinglin sa isang sulyap. Muli na sana siyang umatake ng muli ang pitong kulay na kulog, at ang Little Fairy Doctor, na ang itim na buhok ay pumuti, ay sumugod mula sa likuran. Ang kanyang mabangis na pag-atake ay nakatarget sa third Chanzen. Ang third Chanzen ay malamig na tumawa matapos maramdaman na siya ay napapaligiran. Ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay sumabog na parang bulkan at nawasak sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Habang ang isang hindi maihahambing na matinding labanan ay sumiklab sa loob ng Star Realm, ang bundok sa likod ay nanatiling tahimik gaya ng dati. Tahimik na nakatayo ang malaking batong pinto. Crack! Ang katahimikan na ito ay nagpatuloy ng ilang sandali bago nagsimulang kumalat ang maraming maliliit na linya ng crack sa bundok sa paligid ng pintuan ng bato. Maaaring maliit ang mga bitek na ito, ngunit napakalalim. Para silang kumalat mula sa gitna ng bundok. Kasunod ng paglitaw ng mga basag na linyang ito,
tila may isang bagay na dahan-daang nagising sa kalaliman ng bundok. Battle Through the Heavens. Kabanata 1438. Pag-alis sa retreat, Dao Sheng. Bang! Tatlong figure ang nag-cross sa langit sa bilis na parang kidlat. Ang nakakatakot na Dao Chi ripples ay bumuo ng hugis singsing na kumalat sa lahat ng direksyon. Walang dalubhasa ang nang-ahas na humakbang sa loob ng 10,000 metrong radius. Ang nakakatakot na ripple na ito ay maaaring gumiling ng isang piling Dao Zone sa isang pool ng dugo. Ang mga figure ng tao ay tumawid sa isa't isa at natitised pabalik ng ilang hakbang. Maging ang mismong kalawakan ay yumanig hanggang sa bumagsak ito at bumuo ng isang malaking madilim na rehiyon kung saan man dumaong ang kanilang mga paa. Hihihi. Yao Chen, paano kung makapangyarihan ang spiritual strength mo? Sa tingin mo ba kaya mong lumaban sa aming dalawa ng mag-isa? Pinatatag ng matandang demonyo na si Tianming ang kanyang katawan at pinigilan ang kanyang medyo kumukulo na dugo. Tiningnan niya ang madilim na mukha na si Yao Lao sa di kalayuan at malamig na tumawa. Si Goyo sa gilid ay malamig ding tumawa. Hindi niya napigilan ang pagkayam ng kamay habang may kaunting kirot sa kanyang puso. Naunawaan niya na kung siya ay nag-iisa, hindi siya magiging katapat ni Yao Lao. Ang spiritual strength ng kabilang partido ay higit pa sa kanya. Ito ay usap-usapan na ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga alchemist noong sinaunang panahon ay napakahusay. Ito ay malamang dahil sa kanilang malakas na espiritual na lakas. Malamang na ang Yao Chen na ito ay nasa heavenly state na kasama ng 4 na dakilang spiritual states. Man, Soul, Heavenly, at D. Hindi mahahanap ng isa ang maraming nakarating sa yugtong ito kahit na hinanap nila ang Central Plains. Kumislap ang mga mata ni Goyo. Mas naging siksik din ang pamatay na hangarin sa kanyang puso. Kailangan niyang tapusin ang matandang ito ngayon kahit anong mangyari. Kung hindi, ang taong ito ay malamang na magdulot ng sakuna sa hinaharap. Matandang demonyo na si Tianming, huwag mo siyang bigyan ng oras para makahinga. Patayin mo siya. Hindi na siya makakatagal. Madilim at malamig ang mga mata ni Goyo habang sumisigaw siya sa malamig na boses. Oo, tumanggo ang matandang demonyo na si Tianming nang marinig ito. Kakaibang tawa niya. Hihihi. Sobrang nasasabik ang puso ko sa sandaling naiisip kong mapapatay ko ang isang mataas na antas na si Ban Sheng. Ang selyo na nabuo ng matandang demonyong si Tianming ay nagbago pagkatapos ng kanyang pagtawa. Isang malawak na kulay abong Dao Chi ang lumabas mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Sa wakas, ito ay pinagsama-sama sa 1,000 talampakan na laking ilusyon. Ang ilusyon na figurang ito ay walang aktwal na mukha, ngunit naglabas ito ng sobrang nakakatakot na aura. Profound Sky Palm. Ang kamay ng matandang demonyo na si Tianming ay biglang humampes kay Yao Lao. Sabay-sabay ding gumalaw ang malaking illusory figure sa likod niya. Ang napakalaking palad ay sinamahan ng isang nakakatakot na hangin na nagpalamig sa kaluluwa ng isang tao at nagdadala ng mga alon ng sonic boom na walang awa na bumaril patungo kay Yao Lao. Hindi nang ahas si Yao Lao na bawasan ang ilusyon na kamay matapos maramdaman ang nakakatakot na enerhiyang nakapaloob dito. Mabilis na lumabas si Dao Chi sa kanyang katawan. Ang kanyang Dao Chi sa wakas ay naging 1,000 talampakang taas na apoy na palad na bumangga sa ilusyon na palad. Bang! Nagbanggaan ang magkabilang palad at isang dumadagandong na parang kulog na pagsabog ang agad na umalangaw sa kalangitan. Isang nakakatakot na bagyong Dao Chi ang tumawid mula sa punto ng pakikipag-ugnay. Binasag nito ang isang bundok sa gilid at naging alabok na nagkalat. Ang bagyong Dao Chi na ito ay sumabog at kumalat. Ang matandang demonyong si Tianming sa langit ay tinamaan din ito. Mabilis siyang umatras at bahagyang naging matamlay ang kanyang aura. Mas lalong namutla ang dating maputlang mukha niya. Bagamat bahagyang nagdusa ang matandang demonyo na si Tianming, hindi naging madali si Yao Lao. Ang dugo at chi sa loob ng kanyang katawan ay umikot dahil sa impact, ngunit napigilan lang niya ito ng hirap nang biglang lumaki ang isang itim na figure sa kanyang mga mata. Isang matalim, madilim, at malamig na hangin ng palad ang muling dumampi, na pinilit na wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito muli. Bang! Kahit na sa sobrang lakas ni Yao Lao,
naranasan ang isa pang head-on clash kay Guyu na naging dahilan para makaramdam siya ng tamis sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niyang nagawang lunukan ang dugo. Magka-level silang tatlo, at halatang walang laban si Yao Lao sa dalawang ito ng magkasama. His. Habang pinipigilan ni Yao Lao ang ilang mga sugat na lumitaw sa loob ng kanyang katawan, isang sigaw ng ahas na naglalaman ng matinding sakit ay biglang sumabog mula sa malayong kalangitan. Nagmamadali niyang ibinaling ang kanyang ulo, at nakita niya ang seven-colored heaven swallowing python na katawan ni Kailin na pinalipad ng isang palad mula sa third Chanzen. Nabasag ng nakakatakot na puwersa ng isang piling bansheng ang matigas na kaliskis sa katawan ng seven-colored heaven swallowing python. Nagkalat ang dugo mula sa langit na parang bagyo. Kailin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor matapos makita si Kailin na nasugatan ng third Chanzen. Ang kanyang maliwanag na mga mata ay galit na nanlilisik sa madilim at siksik na mukha ng third Chanzen. Gumalaw ang maselang katawan nito at sumugod sa likuran niya. Iginalaw niya ang kanyang palad at isang kamao ang laki ng grayish-brown na butil na lumitaw sa kanyang kamay. Woeful Poison Calamity. Isang malamig na kislap ang sumilay sa matangkad na mga mata ng Little Fairy Doctor. Isang thumb-sized grayish-brown liquid ang biglang tumulo mula sa poison pill sa kanyang kamay. Ang mga alon ng puting fog ay sumabog mula sa espasyong iyon sa sandaling lumitaw ang likido, at bumaril ito patungo sa third Chanzen. Bang! Sa bilis ng Little Fairy Doctor, hindi siya nakatakas sa pagkakatuklas ng third Chanzen. Isang itim na figure ang bumungad sa kanyang harapan nang lumabas ang kulay abong kayumangging likido. Tumalikod siya at iwinagayway ang manggas. Umindayog ito sa maselang katawan ng Little Fairy Doctor. Ang mahinang manggas na ito ay mukhang kasing tigas ng metal. Nagdulot ito ng pagluwa ng Little Fairy Doctor ng dugo habang lumipad paatras ang kanyang maselang katawan. Chi-chi. Bagamat na paatras siya, damapo pa rin ang kulay abong kayumangging likido sa mga damit ng third Chanzen. Ang kanyang mga damit ay agad na naging abo, at ilang lasong likido ang damapo sa kanyang braso na parang mga uod sa mga buto ng isang tao. Mabilis na naagnas ang bahaging iyon ng kanyang laman. Nagbago ang ekspresyon ng third Chanzen nang makita niyang ang lason na likido ay napakalubhan na kahit ang kanyang Daochi ay hindi ito maharangan, ngunit siya ay isang walang awa na indibidwal. Parang talam ang kamay niya habang mabilis nitong hinihiwa ang braso niya. Ang malaking bahagi ng kanyang laman na may lason na nakadikit dito ay pinutol, na nagsiwalat ng ilang makakapal na puting buto. Maaari kang ituring na may ilang kakayahan upang magawa kong putulin ang aking sariling laman. Gayunpaman, kailangan mong bayaran ako ng iyong buhay. Tiniis ng third Chanzen ang matinding sakit sa braso. Sinulyapan niya ang Little Fairy Doctor, na lumilipad paatras, na may walang awa na ekspresyon. Gumalaw ang kanyang katawan, at hahabulin na sana siya ng mabilis na sumugod ang isang berdeng figure. Isang malakas na Daochi ang sumulpat at hamarang sa kanya. Isang hindi gaanong mahalaga at walang saysay na pagsisikap. Malamig na tumawa ang third Chanzen matapos makitang hinaharangan siya ni Qinglin. Hindi siya natakot kahit sabay na umatake ang tatlo. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin sa Qinglin lamang. Bagamat makapangyarihan ang triple jade green snake flower pupils, ang mga bagay na ito ay hindi karaniwan na mga pamamaraan sa harap ng ganap na lakas. Bang 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 bang. Mapait lamang na matiis ni Qinglin ang hindi mapapantayang mabangis na pag-atake ng third Chanzen, ngunit malinaw na nahulog siya sa isang dahado. Kung hindi dahil sa tulong ng triple jade green snake flower pupils, nasugatan na siya ng husto ng third Chanzen. Kahit na hindi pa siya malubhang nasugatan, malamang na matatalo siya sa lalong madaling panahon. Ang buong Star Realm ay nahulog lahat sa magulong at matinding labanan. Gayunpaman, ang mga pangunahing yugto ay ang labanan pa rin ni Yao Lao at ang laban ng third Chanzen. Naunawaan ng lahat na kung ang mga piling bansheng na ito ay mapapalaya mula sa kanilang mga laban, ito ay isang nakamamatay na dagok para sa eksperto ng kabilang partido. Higit pa rito, mula sa hitsura ng kasalukuyang sitwasyon, sina Yao Lao, Kailin, at ang iba pa ay malinaw na nahulog sa isang dahado. Hahaha. Yao Chen, magpapatuloy ka pa rin ba sa mapait na pakikibaka?
Si Guyu at ang matandang demonyo na si Tianming ay nagpatuloy sa pagdiin kay Yao Lao sa kalangitan. Matapos masangkot sa isang labanan sa dalawang ito, si Yao Lao ay unti-unting pumasok sa pagod. Ang kanyang mga atake at depensa ay mas mababa kaysa sa dati. Nasa dehado si Yao Lao sa matagal na pakikipaglaban sa dalawang ito. Nahaharap sa kakaibang tawa ng matandang demonyong si Tianming, naging madilim at solemn na ang ekspresyon ni Yao Lao. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na hatiin ang kanyang atensyon para sumagot. Bang! Nang itinuon ni Yao Lao ang kanyang atensyon upang harapin ang labanan, biglang sumabog ang mahinang tunog sa malayong kalangitan. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Yao Lao na si Qinglin ay sa wakas ay hindi makakapantay sa ikatlong Tianzhen. Tinarget ng kanyang kaaway ang kanyang pagbubukas. Isang kamao ang lumipad at maging ang ilusyonaryong figure ng Heaven Serpent sa kanyang likuran ay pilit na ikinalat. Hihihi. Hindi maganda ang maging nagagambala sa labanan. Dahil sa eksenang ito, nanlamig ang puso ni Yao Lao. Saglit na bumagal ang kanyang mga kilos. Agad namang lumitaw sa likuran niya ang isang malamultong figure at isang palad ang marahas na hinagis. Mahigpit itong damapo sa likod ni Yao Lao. Grog. Ang biglaang pag-ataking ito ay naging sanhi ng pagkawala ng kalahati ng katawan ni Yao Lao. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Bumaba ang kanyang katawan at tuluyang nabasag sa plaza. Maraming malalaking crack lines ang kumalat at tuluyang natakpan ang kalahati ng bundok. Lumubog ang puso ng maraming eksperto sa Falling Star Pavilion nang makitang bumagsak si Yao Lao. Si Yao Lao ang pinakamalakas na tao sa Falling Star Pavilion. Kung siya ay matalo, ang moral ng Falling Star Pavilion ay tiyak na bababa. Mga miyembro ng Falling Star Pavilion, si Yao Chen ay natalo na. Kung ipipilit mo pa rin ang matigas na pagtutol na ito, ang matandang ito ay hindi takutol na patayin kayong lahat. Matapos talunin si Yao Lao, ang matandang demonyo na si Tianming ay humakbang sa walang laman na hangin at inalis ang kanyang masamang tingin sa Star Realm. Isang malamig na sigaw na puno ng nakamamatay na aura ang umalangaw-ngaw sa tabi ng tainga ng lahat. Lahat ng nasa Falling Star Pavilion ay natigilan matapos marinig ang malamig na sigaw na ito mula sa matandang demonyong si Tianming. Karamihan sa mga eksperto sa Falling Star Pavilion ay nagpahayag ng malungkot at walang pag-asa na mga mukha. Ang mga dalubhasa na iyon, na dumating upang panoorin ang labanan, ay nakadama ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Tila ang Falling Star Pavilion na ito, na naging engrandi sa loob ng ilang sandali, ay malapit nang masira ng mga kamay ng Profound River Alliance at Hall of Souls. Napangiti ang matandang demonyo na si Tianming sa isang kasiya siyang paraan matapos maramdaman na ang Star Realm ay naging mas tahimik. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay. Tumingin siya sa maputlang mukha na si Yao Lao na nahihirapang tumayo at malamig na sinabi. Yao Chen, tandaan mo, kasalanan mo ang kapalaran mo ngayon. Pinili mong lunukan ang mapait na tableta sa halip na tumahak sa madaling paraan. Pinunasan ni Yao Lao ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay mabangis habang nakatitig sa matandang demonyong si Tianming. Unti-unting lumitaw ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Patayin mo siya. Kung hindi, maaaring magbago ang sitwasyon kung magtatagal tayo. Nagsalubong ang kilay ng matandang demonyo na si Tianming habang pinagmamasdan ang ekspresyon sa mga mata ni Yao Lao. Tumingin siya kay Guyu bago nagmungkahi sa malalim na boses. Sige. Tumango rin si Guyu. Bang! Habang ang matandang demonyo na sina Tianming at Guyu ay naghahanda na maglunsad ng isang pagpatay na atake upang ganap na tapusin si Yao Lao, ang buong Star Realm ay biglang nagsimulang manginig. Pagkatapos, ang lahat ng mga bundok ay nagsimulang yumanig ng husto, na tila isang lindol. Ano ang nangyayari? Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng matandang demonyong si Tianming at Guyu habang nagtatanong sila. Bang! Isang luntiang bundok na nasa loob ng Star Realm ang biglang sumabog matapos ang kanilang mga tanong. Ang napakalaking bundok ay naging mga pira-pirasong bato sa harap ng maraming nakatulala na mga mata. Kasabay nito, ang isang napakalaking apoy, na tila apoy na maaaring sirain ang mundo, ay tumakas mula sa malalalim na kabundukan.
Sa wakas, ito ay naging isang umiikot na alon ng apoy na mabilis na umaalingaw-ngaw patungo sa bahaging ito ng kalangitan. Ang dagat ng apoy ay lumundag at isang pamilyar na malamig na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa mundo ng bituin. Ngayon, sino man sa Star Realm na hindi kabilang sa aking pavilion ay mamamatay. Isang makapal na nakaka-pressure na aura ang kumalat na parang kidlat habang umaalingaw-ngaw ang mapanganib na sigaw na ito sa buong lupain. Nang maramdaman ang napakalaking aura na ito na naglalaman ng matinding pressure, ang matandang demonyo na sina Tianming at Guyu, na nakabitin sa kalangitan, ay agad na tumahimik. Isang malaking pagkabigla ang bumalatay sa kanilang mga mukha. Lumitaw sa langit ang matalim nilang sigaw ng kawalang paniwala. Dao Sheng. Paano ito posible? Battle Through the Heavens. Kabanata 1439. Angry Buddha Reincarnation. Ang dagat ng apoy ay lumundag sa Star Realm sa lahat ng direksyon sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na mata. Sa wakas, natipon ang apoy sa kalangitan sa itaas ng mga larangan ng digmaan. Nag-apoy ang apoy at dahan-daang naghiwalay sa isang landas ng apoy. Isang itim na nakasuot na figure ang humakbang sa alon ng apoy gamit ang landas ng apoy. Unti-unting lumitaw ang figurang iyon sa harap ng mga mata ng lahat. Xiaoyan. Junior Pavilion Chief. Junior Pavilion Chief ay lumabas na sa kanyang pag-iisa. Maraming mga tandang na naglalaman ng iba't ibang emosyon ang tumunog sa loob ng Star Realm habang ang lahat ay nakatingin sa pamilyar na figurang ito. Ang mga mula sa Falling Star Pavilion ay napuno ng ligalig habang ang mga mula sa Profound River Alliance ay nabigla. Paano ito naging posible? Ang brat na ito ay nasa tuktok lamang ng klase ng Dao Zone 2 taon na ang nakararaan. Paano siya naging posible na magtagumpay sa isang Dao Sheng? Bukod dito, siya ay isang tunay na Dao Sheng. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Guyu ang batang figure na naglalakad sa alon ng apoy. Dumagundong siya sa kalangitan sa medyo nakakabaliw na boses. Ang eksenang ito ay nagkaroon ng sobrang nakakatakot na epekto sa kanya. Siya ba ang Xiaoyan na iyon? Hindi ba sinabi ng mga Moldita na iyon na hindi siya banta? Anong nangyari? Ang mukha ng matandang demonyong si Tianming sa gilid ay kusang kumaibat habang sumisigaw. Ito ang Bodhisattva Heart. Nakuha ng brat na ito ang Bodhisattva Heart. Kumikislap ang mga mata ni Guyu. Parang may naalala siya makalipas ang ilang sandali. Nangangatog ang kanyang mga ngipin habang sinabing. Hindi nakakagulat na ang brat na ito ay tila ganap na nawala sa loob ng 2 taon na ito. Siya ay nasa isang retreat upang makapasok sa klase ng Dao Sheng. Natigil ang lahat ng labanan sa loob ng Star Realm sa sandaling ito. Maraming nasasabik at natatakot na mga mata ang nakatutok sa figure ng tao na naglalakad palabas sa dagat ng apoy. Ang nakakatakot na pressure na ibinubuga ay nagdulot ng panginginig ng kahit isang elite na kaluluwa ni Dao Zun. Ang pressure na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa pressure na nabuo ng isang mataas na antas na bansheng tulad ni Guyu. Ang dagat ng apoy ay kumalat. Nakatayo sa hangin ang katawan ni Xiaoyan sa harap ng hindi mabilang na mga pares ng gulat na mga mata. Pinag-aralan niya ang Star Realm, na natatakpan ng mga palatandaan ng mga labanan. Mabangis na umakyat sa loob ng kanyang itim na mga mata ang pamatay na hangarin. Shi. Nag-flash ang katawan ni Xiaoyan. Sa susunod na pagpapakita niya, halos nasa itaas na siya ng napakalaking parisukat. Dama pa siya sa isang malalim na hukay at nagpakita sa tabi ni Yao Lao, na puno ng dugo. Kakaibang naging kalmado ang magkabilang mata niya habang tinitingnan ang miserableng anyo ni Yao Lao. Tanging ang mga pamilyar kay Xiaoyan ang nakakaalam na ito ang kanyang pinaka-nakakatakot na estado ng pag-iisip. Ubo, ubo. Ha ha ha. Maliit na bata, sa wakas ay umalis ka na sa iyong pag-uurong. Kung nagtagal ka pa ng kaunti, kailangan mong ibaon itong mga lumang buto ko. Ang mga mata ni Yao Lao ay lumuwa sa labis na kagalakan matapos makitang lumitaw si Xiaoyan sa tabi niya. Dumura siya ng sariwang dugo at tumawa ng malakas. Guro, pasensya. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Tahimik si Xiaoyan. Marahan niyang binigkas ang mga salitang ito bago binuhat ang malubhang na sugatan na si Yao Lao. Pagkatapos nito,
Mabilis na lumabas si Xiaoyan mula sa malaking hukay at inilagay siya sa isang batong plataporma. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at nagmamadaling lumapit ang isang pares ng Falling Star Pavilion Elder upang alagaan si Yao Lao. Si Kailin at ang iba pa ay nasugatan din. Pinunasan ni Yao Lao ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig habang ipinaalam niya kay Xiaoyan. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay humawak patungo sa bakanteng espasyo at tatlong figure ang lumipad sa ilalim ng kanyang kontrol. Lumapag sila sa stone platform sa tabi ni Xiaoyan. Tiningnan ni Xiaoyan ang dugong nakasabit sa sulok ng bibig ni Kailin, ng Little Fairy Doctor at Qinglin. Pagkatapos nito ay tumutok siya kay Kailin. Namumutla ang malamig niyang nakakakulam na mukha. Kinulayan ng makapal na dugo ang kanyang damit hanggang sa malagkit ito. Inilabas ni Xiaoyan ang isang malaking itim na robe mula sa kanyang storage ring at ginamit ito para matakpan ang katawan ni Kailin. Hindi siya umimik habang inilabas niya ang isang bote ng medicinal pill at iniabot sa Little Fairy Doctor na may malay pa. Tinanggap niya ang bote at mahinang sinabi. Ginawa ito ng third Chanzen. Ang taong iyon ay isang unang antas ng Bansheng. Oo, napatingin si Xiaoyan sa Little Fairy Doctor at ngumiti. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay mabangis at malas. Mag-ingat ka, nagsalita si Kailin sa sobrang mahinang boses nang lumingon si Xiaoyan. Hindi niya makita ang lakas ni Xiaoyan, ngunit alam niyang may tatlong Bansheng ang kabilang partido. Sa sandaling ito, si Yao Lao ay malubhang nasugatan at hindi makasali sa labanan. Maaaring tumaas ang lakas ni Xiaoyan, ngunit medyo mahirap para sa kanya na magtagumpay. Magpahinga ka ng mabuti. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ngumiti si Xiaoyan at inaliw siya. Pagkatapos nito, lumipat ang kanyang mga mata sa nakapaligid na Falling Star Pavilion Elders. May mga medyo hindi pamilyar na mukha sa kanila. Ang mga taong ito ay malamang na sumali sa Falling Star Pavilion habang siya ay nasa kanyang retreat. Nakaharap sa titig ni Xiaoyan, ang napakayabang na elder na ito ay nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga mata bilang paggalang. Ang nakakatakot na aura na malabo na lumabas sa katawan ni Xiaoyan ay naging dahilan upang maging ang kanilang mga binti ay nanghina. Alagaan mo sila. Hindi na kailangang mag-away kayong lahat. Naiintindihan, Junior Pavilion Chief. Magalang na tumugon ang maraming eksperto sa Falling Star Pavilion pagkatapos marinig ang utos na ito. Matapos magbigay ng ilang mga tagubilin, sa wakas ay itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tumingin ang mga mata niya sa langit. Si Guyo, ang matandang demonyo na si Tianming, at ang third Chanzen mula sa Hall of Souls ay nagtipon sa lugar na iyon. Ang kanilang mga mata ay maingat na pinag-aaralan siya. Medyo nanigas ang mukha nilang tatlo habang pinagmamasdan nila si Xiaoyan na nakatingin na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Hindi nila inaasahan na ganito ang pagbabago sa sitwasyon. Sa kanilang mga pandama, natural nilang naramdaman ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan. One-star Daosheng. Hindi siya isang Bansheng. Siya ay isang tunay na Daosheng. Mayroon lamang isang salita na pagkakaiba sa pagitan ng isang Bansheng at isang Daosheng, ngunit mayroong medyo nakakatakot na agwat sa pagitan ng dalawa. Bagamat ang isang elite na Bansheng ay maaari ding tawaging isang Daosheng dahil sila ay nagtataglay ng lakas na higit pa kaysa sa isang elite pick na Daozun, maaari lamang silang may larawan bilang isang quasi-sheng. Kapag ang isa ay tunay na umabot sa isang antas ng bituin, ang isa ay matatawag na tunay na Daosheng. Ang klase ng Bansheng ay pinaghiwalay sa inisyal, intermediate, at mataas na antas. Ang mga antas na ito ay mukhang maliit, ngunit ito ay mahirap kung ang isa ay nais na tumalon sa kanila. Halimbawa, ilang dekada na ang nakalipas mula nang umunlad si Goyu sa klase ng Bansheng, ngunit naging isang mataas na antas na Bansheng lamang siya. Ang matandang demonyo na si Tianming ay nanatili sa mataas na antas ng Bansheng sa mas mahabang panahon, ngunit nabigo pa rin siyang maabot ang isang one-star Daosheng. Kaya, posibleng sabihin kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang one-star Daosheng at ng isang mataas na antas ng Bansheng. Kahit na mukhang kalmado silang tatlo, hindi nila sinasadyang naramdaman ang isang malakas na bagyo na lumitaw sa kanilang mga puso pagkatapos maproseso na si Xiaoyan ay umalis sa klase ng Daozun,
lumukso sa mga antas ng Bansheng, at umabot sa isang one-star Daosheng sa loob ng maikling 2 taon. Ang ganda ng tanawin ng Star Realm. Hindi ito masamang lugar para ilibing. Napatingin si Xiaoyan sa tatlo. Gumalaw ang kanyang katawan nang lumitaw siya sa di kalayuan sa kanila habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Xiaoyan, hindi ka dapat kumilos ng mayabang. Paano kung isa kang one-star Daosheng? Hindi ka ba naniniwala na tatawagan ko ang mga tao mula sa loob ng clan para lumabas at tapusin ka? Madilim at malamig ang ekspresyon ni Goyu habang siya ay sumisigaw. Sa kabila ng kanyang malakas na harapan, ang puso ni Goyu ay nagsimula ring manginig. Ang isang piling tao na Daosheng ay itinuring na nangunguna sa angkan ng Han. Karaniwang hindi nakikita ng isa ang mga matandang iyon. Maliban sa personal na patawag ng clan head, hindi nila papansinin ang iba. Hindi sila mga tao na maaaring tawagin ni Goyu ayon sa gusto niya. Inisip ni Xiaoyan ang kanyang mga sinabi bago tumanggo. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang nakakatakot na alon ang kumalat. Sa isang kisap mata, ang espasyo sa loob ng Star Realm ay naging distorted at ito ay lumitaw na parang walang spatial ripple na may lalabas. Ang mga taong ito ay mabibigo na makatakas kahit na gumamit sila ng spatial scroll. Lalong naging itim ang ekspresyon ni Goyu matapos makita na ang kanyang mga salita ay nauwi sa dahilan upang i-lock ni Xiaoyan ang espasyo mismo. Hindi niya sinasadyang naramdaman ang udyok na sampelan ang sarili. Ano ang tinitingnan mo? Sa tingin mo ba ay madali niya tayong pakakawalan ngayon? Bagamat isa siyang one-star Daosheng, hindi pa rin tumatag ang pundasyon niya. Wala siyang magagawa sa atin kung magtutulungan tayo. Pilit na pinigilan ni Goyu ang salpok sa loob ng kanyang puso. Nakita niya ang galit na mga mata ng matandang demonyo na si Tianming sa gilid at hindi sinasadyang nagmura. Ang matandang demonyo na si Tianming ay napuno ng galit matapos siyang sumbatan ni Goyu. Kung hindi siya tiniyak ni Goyu na walang mangyayaring masama, hindi siya magdedesisyon na atakihin ang Falling Star Pavilion. Sa huli, ang walang mangyayaring mali ay umunlad sa sitwasyong ito. Kung siya ay hindi isang malungkot na tao, siya ay hindi sinasadyang nagsimulang galit na magmura. Bagamat ang matandang demonyo na si Tianming ay napuno ng galit, naiintindihan din niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Baka may chance pa silang tatlo na mabuhay kung magkatrabaho sila. Mamamatay talaga sila kapag naghiwalay sila. Sabay nating labanan siya. Ang matandang demonyo na si Tianming ay nagsalita sa madilim na paraan. Hindi na siya nagsalita pa habang ang kanyang mga paa ay humahakbang sa walang laman na hangin at isang napakapangit na Daochi ang lumundag. Isang 10,000 talampakan malaking ilusyon ang nabuo sa likuran niya. Kasabay nito, si Goyu at ang Third Chanzen ay nagsimulang mag-circulate ng kanilang Daochi. Sa isang iglap, isang mabangis na hangin ang tumaas sa kalangitan habang ang mga maitim na ulap ay kumukulong. Tila isang malaking bagyo ang nalalapit. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang tatlong individual na ito na magkahawak kamay. Ang kanyang itim na mga mata ay tila ganap na kalmado, hindi isang ripple sa loob nito, ngunit mayroong isang ginaw na maaaring mag-freeze ng kaluluwa ng isang tao na dahan-daang lumulubog sa kanyang mga mata. Profound Sky Blood Palm. 10,000 Soul Heaven Lock. Ang aura ni Goyu ay biglang lumakas kasama ng dalawa pa. Sa huli, galit na galit silang umungal na may matingkad na pulang mukha. Tatlong hangin na naglalaman ng sobrang nakakatakot na matalas na enerhiya na hangin ay agad na nabasag ang walang laman na espasyong ito. Nagsimula silang parang tatlong galit na dragon na umaatungal kay Xiaoyan. Pinagmasdan ng mga itim na mata ni Xiaoyan ang nakakatakot na pag-atake na ginamit ng tatlong iyon ang lahat ng kanilang lakas upang palabasin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ito ay isang bagay na naintindihan ko habang pumasok sa klase ng Daosheng. Ngayon, ihahandog ko kayong tatlo bilang mga sakripisyo dito. 4 na uri ng apoy ang biglang sumabog mula sa kamay ni Xiaoyan matapos tumunog ang kanyang walang pakialam na boses. Nagsimula silang umikot sa nakakabaliw na paraan. Sa isang kisap mata, sila ay naging isang 4 na kulay na libong talampakan na malaking kakaibang singsing. Nagpatuloy ang pag-ikot ng singsing. Itim ang loob ng singsing.
Ang ganitong uri ng itim ay mas dalisay kaysa sa spatial na black hole. Ito ay isang uri ng reincarnation na pakiramdam. Nabuo ang singsing sa palad ni Xiaoyan. Kasunod nito, itinulak ito pababa at marahang bumangga sa buong puwersang pag-atake ng grupo ni Guyu. Ang pag-ataking ito ay tinatawag na Angry Buddha Reincarnation. Battle Through the Heavens. Kabanata 1440. Massacre. Ang napakalaking pabilog na plato ng itim na napapalibutan ng apoy ay naglabas ng reincarnation na pakiramdam habang ito ay bumangga sa nakakatakot na enerhiya mula sa tatlong tao na koponan ni Guyu sa harap ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata. Nagkabanggaan ang magkabilang panig. Ang nakakatakot na pagsasabwatan ay nagmistulang nagbanggaan ang mga meteorite, ngunit ang nakakagulat na bagay ay hindi nangyari ang isang nakayayanig na pagsabog. Ang tatlong pag-atake ng enerhiya na 2,000 talampakan ang lapad ay biglang nahati sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Pagtingin ko sa malayo, parang nakatagpo ako ng nagbabagang apoy at mabilis na natunaw. Ang mabagal na umiikot na itim na plato na iyon ay tila nagpapakita ng mga palatandaan ng paghihiwalay ng hangin mismo. Kakaka, ang napakalaking pag-atake ng enerhiya ay mabilis na nakakalat. Sa loob ng maikling iglap, ito ay naging wala. Sa kabilang banda, ang napakalaking itim na plato na iyon na napapalibutan ng apoy ay patuloy na lumutang at dahan-daang umiikot sa kalangitan. Ano itong Dao skill? Ang gulat at kawalang paniwala ay bumalot sa mga mata ng grupo ni Guyu habang pinapanood nila ang kanilang mga pag-atake na nawasak bago pa man nila mahawakan ang plato. Ang pinagsamang tatlo ay maaaring hindi matalo ang lakas ni Xiaoyan na 1-star Dao Sheng, ngunit dapat may magagawa sila. Ang kakaibang itim na singsing ng apoy ay talagang sobrang nakakatakot. Gumagamit ng Heavenly Flames para gumawa ng bagong Dao skill. Ang munting lalaki na ito ay patuloy na nakakagulat sa mga tao. Bumalandra ang gulat sa mukha ni Yao Lao habang pinag-aaralan niya ang dahan-daang umiikot na singsing ng apoy na may itim na gitna mula sa lupa. Nararamdaman niya ang nakakatakot na pakiramdam mula sa dilim sa gitna ng fireplate. Kung ang isang tao ay mahuhulog dito, ang mismong kaluluwa ng taong iyon ay malilipol. Mula sa isang tiyak na pananaw, ito ay tunay na pagkasira. Masyadong malakas ang taong ito, tera na. Namula ang mukha ni Guyu habang nakatitig kay Xiaoyan sa di kalayuan. Si Xiaoyan ay nakatitig sa likod na may malamig na mga mata habang ang kanyang mga kamay ay nakaakbay sa likod niya. Matapos ang nag-iisang palitan na ito, naunawaan ng grupo ni Guyu na hindi sila tugma para kay Xiaoyan. Mabilis na tumalikod si Guyu pagkatapos niyang magsalita. Ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag na nagmamadaling patungo sa labasan ng Star Realm. Ang matandang demonyo na si Tianming at ang third Chanzen ng Hall of Souls ay nagmamadaling sumunod sa kanyang likuran. Natroma ang mga eksperto mula sa Profound River Alliance matapos makita silang tatlo na tumalikod at tumakas. Nagmamadali silang ginawa ang parehong bilang sinubukan nilang tumakas mula sa Star Realm na parang mga walang tirahan na naliligaw. Paikutan. Walang pakialam ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang nagtangkang tumakas ang malaking grupo ng mga tao. Unti-unting lumabas ang boses niya sa bibig niya. Ang napakalaking itim na plato sa kalangitan ay biglang bumaril ng isang itim na haligi ng liwanag pagkatapos magbitaw ng utos ni Xiaoyan. Ang haliging ito ay tahimik na sumanib sa espasyo at naabutan ang grupo ni Guyu. Ang ilang malas na kasama mula sa Profound River Alliance ay hinayla sa haligi. Laking gulat nila nang matuklasan na ang kanilang mga katawan ay nagsimula ng mabilis na magwatak-watak sa loob ng magaan na haliging ito. Nagmamadali nilang pinakawalan ang kanilang Dao Qi, ngunit ang gulat sa kanilang mga mata ay naging mas mayaman nang lumitaw ang kanilang Dao Qi. Natuklasan nila na kahit na ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay nagsimulang dahan-daang magwatak-watak sa wala pagkatapos matugunan ang itim na liwanag. Umalangaw-ngaw ang malungkot na hiyawan sa buong mundo ng bituin. Bastos, ano lang ang bagay na ito? Si Guyu at ang dalawa pa ay nakakulong sa kanilang napakapangit na Dao Qi. Gulat at galit ang kanilang mga mata habang nakatingin sa itim na liwanag sa paligid. Ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay malawak at makapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanila na bahagya na labanan ang liwanag. Gayunpaman,
Sa bilis na ang kanilang Daochi ay nagkakawatak-watek, sila ay maaga o huli ay magkakawatak-watek sa walang katulad ng iba. Bilis, tumakas sa liwanag na halijing ito. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ng matandang demonyo na si Tianming. May kilabot sa boses niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kamatayan pagkatapos ng maraming taon. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ito matapos masira ang klase ng Bansheng. Hindi na kailangan ang paalala ng matandang demonyo na si Tianming. Nang maramdaman ang mabilis na pagkawatak-watak ng kanilang Daochi sa itim na liwanag na halijing iyon, agad na inihayag ni Goyo at ng ikatlong Chanzen ang matinding pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Pinakawalan nila ang kanilang bilis sa kanilang mga limitasyon at nagmamadaling lumabas sa liwanag na haligi. Kaya mo bang tumakas? Umiling si Xiaoyan matapos makita silang tatlo na nagtangkang tumakas. Ang kanyang kamay ay biglang kumuyam sa direksyon ng grupo ni Goyo at ang espasyo mismo ay agad na tumigas. Nagmistulang matigas na pader ng bilangguan ang solidified space habang ikinulong nila ang lahat sa loob ng itim na liwanag na haligi. Si Xiaoyan ay madalas na nakaranas ng mas malalakas na eksperto na gumamit ng pamamaraang ito upang harapin siya sa nakaraan. Ngayon na ang kanyang lakas ay tumaas sa isang one-star na si Daosheng, sa wakas ay naranasan niya ang malaking kagalakan ng pagbuo ng isang bilangguan sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kamay. Bang bang bang. Tuwang-tuwang inatake ng grupo ni Goyo ang solidong espasyo, ngunit ang kani-kanilang lakas ay mas mababa kaysa sa lakas ni Xiaoyan. Mas madaling sabihin kaysa gawin pagdating sa pagsira sa puwang na pinatibay ni Xiaoyan. Bukod dito, ang itim na ilaw na haligi ay patuloy na nagwawatak-watak sa Daochi sa loob ng kanilang mga katawan, na naging dahilan upang hamina ang kanilang mga pag-atake. Ang lahat sa loob ng Star Realm ay pinanood ang mga eksperto mula sa Profound River Alliance na pinigilan ni Xiaoyan sa loob ng Blacklight Pillar. Gaano man ang pakikibaka ng mga taong ito, maaari lamang nilang hintayin ang kamatayan. Ang mga puso ng mga nagmamasid na iyon ay hindi sinasadyang nanlamig nang makita nila ang malupit na pamamaraan ni Xiaoyan. Natuwa sila na nasa panig sila ni Xiaoyan. Tuloy-tuloy ang pagbuga ng matatalim na kahabag-habag na hiyawan mula sa liwanag na haligi. Sa loob ng maikling 3 minuto, lahat ng nasa light pillar maliban kay Goyo at ang iba pang 2 Bansheng ay nagkawatak-watak sa wala. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak ng itim na liwanag na iyon. Xiaoyan, bitawan mo ako at ang Profound Sky Sect ay magiging subordinate faction ng Falling Star Pavilion sa hinaharap. Ang matandang demonyo na si Tianming ay natakot. Ang kanyang nakatutuwang pag-atake ay nanatiling walang saysay habang ang Daochi sa kanyang katawan ay hamina. Humarap siya sa langit at umungol ng malakas kay Xiaoyan. Hindi na kailangan. Ang Profound Sky Sect ay titigil na sa pag-iral. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tinangka ng matandang demonyo na si Tianming na sumuko. Dahan-dahan siyang umiling at marahang idinagdag. Sinabi ko na ang Star Realm ay hindi isang masamang lugar para ilibing. Munting bastos. Ang matandang ito ay hindi magtitimpi ngayon. Ang mga mata ng matandang demonyo na si Tianming ay agad na naging pula ng dugo matapos makita na kahit ang pagsuko ay walang silbi. Maraming mga haligi ng dugo ang biglang tumalsik mula sa kanyang mga butas habang ang kanyang katawan ay mabilis na namamaga sa sandaling ito. Ang lokong ito. Si Goyo sa gilid ay nagbago ng ekspresyon nang makita ang mga halijing ito ng dugo. Nagmamadali siyang umatras kasama ang third Chanzen. Bang! Ang katawan ng matandang demonyo na si Tianming ay mabilis na namamaga sa harap ng maraming natulala na mga mata. Ilang sandali pa, nagbuga ito ng putok at marahas na sumabog na parang bar aisles ng mga pampasabog. Ang isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ay mabilis na nawasak at nabasag ang solidong espasyo sa paligid niya. Tiningnan ni Xiaoyan ang kumakalat na enerhiyang bagyo sa malamig at walang malasakit na paraan. Nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay at ang itim na plato na napapalibutan ng singsing ng apoy ay nagbuga ng nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Nilamon nito ang buong bagyo ng enerhiya. Swish! Isang napakadilim na liwanag ang biglang pumutok sa sandaling nawala ang enerhiyang bagyo, ngunit hindi ito tumakas sa labasan ng Star Realm. Sa halip,
Palihim itong nagmadali patungo sa isang disipulo ng Falling Star Pavilion. Walang silbi ang panlilinlang na ito laban sa akin. Biglang tumahimik ang espasyo nang papasok na ang liwanag na ito sa katawan ng isang disipulo ng Falling Star Pavilion. Kasabay nito ang malamig na boses. Isang fist-sized na itim na liwanag na haligi ang humiwalay sa itim na plato at dumapo sa madilim na liwanag na iyon. Isang walang pag-asa at kahabag-habag na tili ang ibinuga mula sa liwanag. Nawala ang malungkot na tili na iyon habang natatakpan ng malamig na pawis ang ulo ng disipulo ng Falling Star Pavilion. Sa sandaling nawala ang dim light na iyon, naunawaan ng lahat na isang mataas na antas na bansyeng ang namatay. Dalawang sinag ng liwanag na tila bilis ng kidlat ang biglang sumugod sa itim na haligi ng liwanag habang nawala ang madilim na liwanag. Ang mga ilaw na iyon ay si Guyu at ang Third Chanzen. Hiniram nila ang lakas ng matandang demonyong si Tianming para sumugod pa atras. Manatili ka sa likod. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang tumakas sila. Gumalaw ang kanyang katawan at humarap sa kanila. Marahang ibinato ang dalawang kamao. Gayunpaman, ang mahinang paggalaw ay naging sanhi ng pagkabigla sa mukha ni Guyu at ng Third Chanzen dahil natuklasan nilang hindi makagalaw ang kanilang mga katawan. Isang malupit na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Guyu habang pinagmamasdan niya ang kamay na mabilis na lumaki sa kanyang mga mata. Bigla niyang hinawakan ang Third Chanzen sa tabi niya at itinulak ito pasulong. Ginamit ng kanyang katawan ang lakas ng pagtulak para umatras. Bang! Marahang dumapo ang kamao ni Xiaoyan sa katawan ng Third Chanzen. Ang katawan ng Third Chanzen ay naging matingkad na pula ng magkadikit. Isang sobrang nakakatakot na init ang kumalat sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay umungol, ngunit ang dagandong na ito ay tumunog lamang ng may mga apoy na lumabas sa lahat ng kanyang mga butas. Ang katawan ng Third Chanzen ay mabilis na naging abo dahil sa mataas na temperatura na ito. Naramdaman ni Guyu ang lamig mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo matapos makita kung gaano nakakatakot ang suntok ni Xiaoyan. Ang kalmadong mukha ni Xiaoyan ay tila mas nakakatakot kaysa sa isang demonyo sa sandaling ito. Mapanganib na payag ang tumubo ang tigre. Kung alam ko lang na darating ang araw na ito, hiniling ko na pumunta dito at alisin ang brat na ito. Nakaramdam si Guyu ng matinding panghihinayang sa kanyang puso. Ilang taon na ang nakararaan, nagkaroon siya ng pagkakataong puntahan at hulihin si Xiaoyan, ngunit naramdaman niyang masyadong mahina si Xiaoyan sa oras na iyon, kaya nagpaalam siya sa ibang tao na hawakan ito. Paano niya nalaman na ang pagpapalit ng mga kamay na ito ay magdudulot sa kanya ng pagtapon ng kanyang buhay? Dapat kasama mo siya. Kalmado ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya si Guyu. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa harap ni Guyu. Pagkatapos nun, inabot niya. Naramdaman ni Guyu na nanlamig ang buong katawan niya nang iabot ni Xiaoyan ang kanyang mahabang maputlang kamay. Sizzle! Napakabilis ng kamay ni Xiaoyan, ngunit malapit na itong dumapo sa Guyu nang marahas na na-distort ang espasyo sa tabi ng Guyu. Ang isang natuyo at matanda demonyong Diyos na braso ay pinalawak mula sa baluktot na espasyo na may bilis na parang kidlat. Isang Daosheng mula sa Hall of Souls. Magpapakita na ba siya sa wakas? Biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang lumawak ang itim na braso na iyon.